Good afternoon mga kapamilya. Ako po si MJ Felipe and welcome to this grand welcome to Star Magic para sa isang hindi lang to basta-basta actress. You know, this lady is the primera contrabida. Di ba? Na makakatsikahan natin ngayong hapon. Siya ang bagong addition sa napaka-makinang ng roster of talents of this Premier Talent Management Star Magic. And before we bring her in, I'd like to thank our friends of the press na nandito ngayon kasama natin. And of course, yung mga nanonood sa atin ngayon via live stream sa Star Magic and ABS-CBN Entertainment Facebook and YouTube channel. Don't forget to use our official hashtag welcome to Star Magic Gladys. Yan na. So may idea na kayo kung sino a true icon, a household name. Agree ako doon. Sa dalawa, true icon and household name. Bata pa lang ako, pinapanood ko siya. With a remarkable career spanning 4 decades. Ladies and gentlemen, mga kapamilya, please welcome the one and only Gladys Reyes. Wow! Thank you, MJ. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po na nanonood sa atin all over the world. Hindi natin alam kung umaga, tanghali, gabi po sa kanila. And natutuwa ako to see familiar faces and of course mga kaibigan po natin sa press. And you again, MJ. Ay, ito, lagi na tayo nagkikita at mukhang mas napapadalas pa yan. Nako, Now that you are part of Star Magic, how was that? Kanina medyo naiyak ka na doon? Oh, yes. Kanina pa lang medyo na-teary-eyed na ako. Pero of course, tears of joy. I realized lang kung gaano katagal na talaga yung inilagi ko sa industriya. Because I started when I was 7 years old po, di ba? And since then, tuloy-tuloy na yung pag-arte. Probably because this is what I want. This is my passion. And sabi ko nga, hindi ka siguro tatagal sa industriya to kung hindi mo gustong-gusto yung ginagawa mo. Aside from, syempre, kakaibat na nun yung makikilala ka doon sa ginagawa mo, di ba? As long as ginagawa mo ng buong husay mo siguro, lahat na makakaya mo, yung napili mong larangan kung saan man yun. You've done so many characters, portrayed so many roles, projects, TV, film. Parang bakit hindi nauubos yung passion, yung energy mo, Gladys? Parang ba't hindi ka napapagod? Gaya ng nasabi natin ba, 4 decades? I'm always excited. No, every time I have a project, excited ako lagi na ano bang atake ko dito. Kahit sabihin mo na most of my roles were contrabida roles, pero yung sa akin, mas na-challenge ako doon eh. Paano ko ba iibahin ito? Tama. Paano yung approach ko dito? Paano ko magka-characterize dito? So, yung sa akin, lalong yung passion, lalong nandun. Habang tumatagal yata, siguro as I age, lalong tumitindi yung passion na ang dami ko pang gustong gawin. Pero, ano yung nararamdaman mo pag tinatawag ka ng icon or primera kontrabida? I'm sure when you were starting, wala sa isip mo yun, di ba? Parang laro-laro lang, I wanna try this and do that. Pero ngayon, pag tinatawag nila sa'yo, namin, ikaw, na icon, ano yung parang nararamdaman? Parang, uy, ano ba? May mga ganun-ganun ka ba? Eh, di syempre, nagpapasalamat ako, yes, nagpapasalamat. Pero yung minsan yung natatawa ako, di ba, yung parang kaakibat nun yung nakakatanda yan. Parang papapakita lang na pagka-icon or veteran, di ba? Kasi ang tagal-tagal mo na sa industriya to. Kaya lagi ko naman sinasabi, uy, matagal na pero 7 years old naman ako nag-start, no? So, pero nakakakilig at masarap sa pakiramdam. Lalo na po yung na-appreciate yung work mo. And sabi ko nga na until now, di ba, nakakaganap pa rin ako ng mga challenging roles at nabibigyan pa rin ako ng importansya. So, malaking bagay talaga sa akin yan. No, ako I think, friend, you deserve it. You deserve it. You earned our respect. Oo, hindi siya yung parang binato lang sa'yo, tapos somebody just called you this and that. Hindi. You earned that respect sa loob ng 4 na dekada. Thank you. And naiyak ako. Hindi, naiyak ako kasi syempre, ang dami-dami po namin, di ba, sa industriya ito, ang dami-dami po namin artista, actress man yan, performers. Pero kaya nga nakakaiyak yung respeto at pagpapahalaga, di ba? Kapag naramdaman mo yun, after all these years, nararamdaman mo pa rin yun, ibang klase po talaga sa pakiramdam. At salamat sa Diyos at salamat sa mga taong patuloy na nagpapahalaga. Deserve. On that note, pamano? Charot. Ayaw ka ba? Ano ba yan? Congratulations, Gladys. Pero ito na, sige na, simulan na natin ang Q&A. We have questions here from our friends from the press habang pupunas ng ano. Meron ba kayong tissue dyan? Abutan naman natin ng tissue si
Gladys. Okay, first question is from Mikey Viñas. Right here in front, naka-black. Hi! Ay, Si Mikey. parang kayo na medyo hawig kayo ni Dennis Trillo. Ay! Diba? Stop Cutie. the live stream. Cutie! May ganon. Yes, Des, pasok mo na ang tissue. Sige na, magpakita ka na. Sorry, oo. Our Ate friend Tess? from Of Wensha. course. Charot. Ano? Charot lang. Ala! Si Ate May Tess, playtime kasi kanina kayo. ang daming natutunan ni Christoph sa kanya. Ay, talaga? Oo, sa kanilang parang workshop, di ba ate? Oh my God, may aircon na. Edit nyo. Uy, pero ang sarap ng pakinggan na pagsama na kayo ni Christoph in Yes, opo. Yes, kaya nga eh. Answered prayer also. Answered prayer. Sabi ni Mikey, ang question niya is, many veteran actresses choose to go freelance. What made you decide to sign with Star Magic? Well, for the longest time, even though I'm with my Lolit Solis for 3 decades na po, freelance din talaga ako. If you'll notice, ang mga nagawa ko serye, not just with GMA, also with TV5, di ba? And may nagawa rin akong talk show sa Net25. So freelance ako ay katrabaho nilang lahat. So hindi lamang kapamilya, kapuso, kapatid, katrabaho ako. So yung sa akin po is what made me decide to sign up with Star Magic, yung excitement na sabi ko nga, ang dami ko pang gustong gawin, ang dami ko pang gustong makatrabaho, di ba? Na syempre nasa Star Magic din. And I'm looking forward to more meaningful and challenging projects to come. Yun po. That's what made me decide to sign up with Star Magic. Thank you, Mikey, for your question. Next is from Hannah Malorca of Inquirer.net. Hannah is here. Sa Okay. Hannah. Marami po sa inyong kasabayan have always talked about the importance of having a good attitude para tumagal sa industriya. Do you agree? 100%, of course. Malaking bagay po talaga na may magandang attitude sa trabaho, sa katrabaho. Yung walang pinipili, hindi lang mabait sa mga kasama na artista, kundi pati sa staff, crew, lahat. Mabuting pakikisama ay napakalaking bagay po. Sabi nga nila, of course, malaking edge na mahusay ka, di ba? Magaling ka. Pero tandaan din natin na malaking bagay din kapag kumalat na kung mahirap ka trabaho yan, di ba? Magaling nga yan kaso, di ba? So, mas gugustuhin mo na yung, alam mo, magaling yan, tapos mabait pang katrabaho, masarap pang katrabaho. So, word of mouth din yan eh. At isa pa doon, syempre, mas maganda kung natural yung nalalabas talaga sa'yo, di ba? Kasi nga, gusto mo yung ginagawa mo. So, I agree with her 100%. Good attitude at mabuting pakikisama sa lahat. Ang pag-arte na aral, ang pagiging mabuting tao, innate. Innate, yes. Diba? I agree. Alright, next question ni Hannah is, now that your son, Christoph, has entered showbiz and also a Star Magic artist, lumalabas pa rin po ba ang pagiging stage mom ninyo? Actually, backstage, ma'am. Backstage lang ako. Sino mas, stage? Si Christopher, hindi, lalo na nung Star Pop, noong una, when he signed up with Star Pop, the music, di ba? Wala ko alam sa music eh. So, si Christopher yung parang talagang, teka, nag-practice ka na ba? Ganyan, okay lang yung recording mo. Parang siya yung talagang excited na excited. But now that he signed up also with Star Magic, di ba, I co-managed him. Because I believe lang yun sa akin, in my 4 decades in the industry, siguro isa naman ako dun sa nakakaalam ng pasikot-sikot din dito, di ba? So, anak ko naman yun. So, syempre, hanggat maaari naman na maiiwas na natin dun sa mga naging pagkakamali noon, di ba? At mas ma-guide din siya, yun, mas ma-assist siya, hindi lamang bilang magulang as a co-manager as well. And natutuwa ako with Star Magic kasi aligned kami ng vision. Pati yung priority niya, yung kanyang pag-aaral, 3rd year sa UP Diliman. And aside from that, yung kanyang musicality ay lalong ma-enhance. Pareho kami ng vision. Kaya siguro, ganun na lang din kami kaagad na napao sa Star Magic. Mai-promote ko lang, nag-guest po si Gladys at si Christoph sa RUG, yung Yes. aking pong vlog show sa The Filipino Channel sa TFC. Panoorin nyo, makita nyo yung Sa dynamics hindi pa nila. nakanood yes, please. Diba? Yes. The mom and son dynamics. Okay, thank you, Hannah, for your question. Ang next is from Jason Laluna of Certified Kapamilya. Jason, mag-hi ka daw. Hi, guys. Jason! Ayun! Hello. Was Christoph part of the reason why you signed with Star Magic? May nakahanda na bang projects of you together para sa inyong? Well, actually, parang, yes, I would say na
advantage din, di ba, na kasi nasa Star Magic si Christoph. So, maganda kasi nung napag-usapan namin to ni Direk Loren sa meeting, parang okay, parang biglang, di ba, kami mag-ina, di ba, napakagandang isipin na ma-belong sa isang management. Maganda yon kasi, kumbaga, yung pag-uusap ninyo, di ba, direkta na, ganyan. And, well, aside from that, siguro, ang talaga pong nakapagpa-oo sa akin was yung naging pag-uusap din namin nila Direk Loren, Ate Monch, yung direction, syempre ng career. Parang at this point of my career, natutuwa lang ako na nakikinig sila na, yun naman yung open ears sila na anong gusto mong mangyari, ganyan ngayon. So, saan ngayon papunta, ganyan. So, like what I told them, of course, parang buhay ko na yata ang teleserye, di ba? Parang hindi ako kompleto lang, hindi ako makakagawa ng teleserye. Aside from that, gusto kong mag-host ulit because I hosted a talk show for 14 years, di ba, sa ibang istasyon. And doon ko mapapakita yung candidness ko, di ba, yung pagiging ako, as ako. Di ba? At natutuwa ako, thank you sa social media because nakikita nila, ay, hindi naman pala siya kontrabida sa totoong buhay. So, marami nang nakakita ko ano talaga ako. Alam ni Kuya Irvin niya, mahilig mag-videoke, maingay, full of energy. So, that's me. I want to show that sa either a talk show, variety, I don't know, di ba? So, sabi ko nga, parang gusto ko rin ng game show. Parang Ay, ganyan. why not? So, alam mo yun, yung iba, ang dami kong gustong gawin pa in my career. Kaya siguro yun po, yung isa sa nakapagpa-oo sa akin, aside from Christoph. Manifesting lahat ng mga gusto mong gawin in the next chapters of your career.